mamatay dyan. No? Sabihin nyo sa sarili nyo, I will not bow down to the idols. I will not bow down to idols. I will continue my faith. I will continue my faith in the Lord. Sapagkat yan yung bigay ng Panginoon sa atin. Sa Acts 14:22, sabi diyan, strengthen the disciples and encourage them to remain through the faith. Amen. We must go through many hardships to enter the kingdom Hallelujah. of God. He said that. Kung meron man tayong tinatamasa, ngayon nakahirapan, tinatamasa talaga eh. Lalim na Tagalog. Talagang may karanasan tayong matindi. Sabi ng Panginoon, strengthen our faith. So, strengthen the disciples and encourage them to remain true to their faith. Yes. Yan. Mahirap po yan, mahirap po. Kasi yung mga tao nga doon sa gitna eh, nung sila'y salakayin itong matindi na ito, bagyo. No? Imagine mo, ilog lang yan ha. Ilog lang yung kanila tatawirin. Tapos nakasagupa sila ng furious squall na storm. Nabay natakot lahat eh. Wala man lang isa doon na nagsabi, huwag nang istorbohin ang Panginoon. Talagang ginising nila. Ginising nila. No? Dahil talagang nahintakutan sila. Ano bang dapat natin gawin kapag may mga ganong atake tayo? Una, ito lang yung simpleng sinasabi sa atin ng Panginoon. What should we do when we face storm? Pray. Amen. Have faith. Yan lang. No? And to that, nothing will harm you. Nothing will harm you. Ito, balikan natin yung sinabi doon. Ano? A furious swell came up and the waves broke over the boat so that it is what's nearly swamped. Nearly naman pala. Hindi naman pala talagang nasira. No? Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher! Siyempre, mabagyo. Hindi ka naman maririnig, Teacher! Don't you care if we drown? Pero mo yung mga taong eksperto na sa tubig, natatakot malunod. Di ba? Eh, pagka eksperto ka sa tubig, kahit may bagyo, kahit na inahampas ka ng malakas na bagyo, eh, tubig yan eh. Okay lang yan. Di ba? Sino ba yung nakaranas dito na nasa gitna ng dagat? Mas dati.